Hello, Cancer! Kumusta kayo? Alam nyo nung mag-start na ako dito sa water signs. Ayan, biglang umulan. Magandang sign. Ang water signs ay sign ng intuition, emotions, and purification. O, di ba ang ganda umuulan? Cancer! Ano yung message or energy na dapat mong malaman ngayong week na to? Bawat card dito merong quote. So, ipopost ko na lang yung quote ng card na mapipili ko. And itong mapipili ko, i-interpret ko siya intuitively para sa inyo. Excuse me. The Survivor. Possible na may pinagdaanan ka or may pinagdaraanan ka na mabigat. And feeling mo nasa survival mode ka. And alam mo yung nasisense ko dito, gusto mong ma-reach yung home. Ngayon, yung home kasi nandun yung peace and serenity. Ngayon, nandito ka pa eh. So, kung ano man yung pinagdaraanan mo. Kailangan mo pang maglakbay papunta doon. So, yung focus mo, kinukuha yung attention ko nitong eye. Focus mo nandito sa kung ano yung nararamdaman mo ngayon. And part of that ay yung gusto mo na makapunta doon. Kung ano man meaning sa inyo ng home. So, anong message para sa Cancer? Grabe yung home, Cancer. Kayo yun. Kayo talaga yun. So, baka may message dito na kailangan mo mag-reflect. Actually, yung quote na ipopost ko, pwede nyo magamit sa pagre-reflect. Cancer, home, 4th house. Para sa akin, kapag home, ang napipick up ko dyan, or symbol niyan para sa akin talaga, ay self. So, kung home, pwedeng ito yung time na gusto mong makabalik ka na sa sarili mo. Gusto mo nung makabalik ka sa dati. Kung nasa survival ka kasi. Feeling yan kasi, di ba, problemado ka. So, gusto mo na ng peace. Gusto mo nang bumalik ka sa dati na parang wala kang problema. Ganun na pipick up ko yung iba sa inyo. Siguro marami kang workload ngayon. Yun din ang napipick up ko. And bukod sa workload mo, marami kang trabaho. Baka na-overwhelm ka. Or masyado kang nakafocus sa trabaho. Kasi nga nasa survival mode ka. Yung iba naman sa inyo, past tense na, survivor. Patapos na tong kung ano mang challenges na kinakaharap ninyo ngayon. Message para sa Cancer. And most of the time, sinasarili nyo lang itong nararamdaman ninyo, Cancer. Yes, ayaw ninyong i-communicate to, ayaw ninyong i-share sa iba yung nararamdaman ninyong bigat. Makakatulong sa inyo kung i-share nyo to sa iba. Makakagaan sa inyo, Cancer. Bottom of the deck, Page of Swords. Piliin mo lang mabuti kung sino yung tao na pagkakatiwalaan mo. Kung kanino ka mag-open sa thoughts mo, sa feelings mo. Kailangan mo ng yun ang nararamdaman ko sa iyo eh. Confident. Para ma-unload yan, yung mga mabibigat na dala-dala mo, pagod na pagod ka. Yung isip mo, pagod na. Hindi mo din napapansin sa sarili mo na yung katawan mo nagsasuffer kasi nararamdaman ko ngayon sa katawan ko, yung balikat parang biglang bumigat and then yung likod masakit. Upper back.
Parang pasan mo lahat ng problema sa home. Ganun yung iba sa inyo, napapansin ko. Napipick up ko pala, napapansin ko. Kasi napapansin ko, kaya yun yung word ko, dahil kung ano yung mga napipick up ko, nararamdaman ko siya sa katawan ko. Grabe, ayaw niyo magsalita, Cancer. Oo, tahimik lang kayo. Merong reading na lumabas din yung Hermit, hindi ko lang maalala guys. Kayo na lang mag-check, or kung maaalala ko, pag nag-edit ako, pag nilagay ko yung quote, pag naalala ko lang ha, kasi baka makalimutan ko rin. Ilalagay ko kung ano yung sign na yon. Pero pwede nyo i-browse, mga short readings lang naman ito. Ayaw nyo mag-communicate. Pero alam nyo, Cancer, yung iba sa inyo, nasisense ko, ito yung time talaga na best para mag-hermit mode kayo. Yung iba sa inyo ha, yung iba naman sa inyo kasi, kailangan nyo nang i-release yan. Para ma-end na yung cycle na yan. Distracted kayo ng chores or ng ibang gawain ninyo. And yung iba naman sa inyo, yun nga, nangangailangan ng katahimikan dahil nga ganun. Maingay sa labas, gusto ko ng tahimik. I want to be home, to feel home. I want to go home. Ganun yung mga nararamdaman ko dito. Ayaw nyo magsalita. Parang, I don't wanna speak out until I'm home. May mga ganon. So, kayo na lang bahalang maglagay niyan sa sitwasyon nyo, guys. Kung kailangan mo ng private reading, Cancer, message mo lang ako and I will send you all the details na kailangan mo. Thank you very much, Cancer. Hello, Scorpio. Kumusta kayo mga Scorpio? Bawat cards dito sa deck na to ay merong quote. And ipopost ko yon dito sa screen. And yung mabubunot ko, i-interpret ko intuitively. The Raven. Anong meron sa The Raven? Raven card. Nasisense ko dito, meron kayong wisdom. Guided kayo ng mga spirit guides ninyo, angels ninyo. Malakas ang intuition ninyo, Scorpio. This week. Or baka this week, ma-heightened ang intuition. Nasisense ko rin dito yung feeling ng spiritual protection para sa inyo. Ang ganda. Ang ganda naman ang nasisense ko sa'yo, Scorpio. Malalim. Ano yung message para sa Scorpio this week? Pasensya na sa background noise. Pinopost ko na lang kapag maingay. Yan, Scorpio. Samantalahin natin ang katahimik. Sana hindi na uli umingay, di ba? Ay, tuloy-tuloy pa rin pala. Scorpio. Finally, tumahimik na. Bottom of the deck. Ace of Wands. Meron kang something passionate. Or makaka-receive ka through intuition mo ng inspiration, something creative, something you're passionate about, new ideas, new perspective na sisense ko. Ikaw to, Scorpio, nasa fire energy ka, or possible na lalabas ngayong week na to, or lumalabas na ngayong week na to, ngayong araw kung kailan mo napapanood, yung pagiging passionate mo at sa dami ng mga nare-receive mo through intuition mo sa isip mo na mga ideas,
para kang nagiging hyper. Ang lakas ng energy mo. Lumalabas din yung pagka childlike mo. And ang nasisense ko pa dito, marami kang gustong gawin. Pero hindi ka na tuloy makapili. So, kailangan i-ground mo yung sarili mo. Pumili ka ng kung ano yung kaya mong gawin or pinakagusto mong gawin, na passionate ka. And then, yun yung i-materialize mo na idea. Possible din na magdala sa'yo to ng material growth or material abundance. Meron ka bang business na gustong itayo or simulan? Scorpio? Or meron kang tao na pinagpipilian kung sino dun yung magugustuhan mo. Something na pinag-iisipan mo, pinagpipilian na pwedeng mga tao or opportunity, magbibigay sa'yo ng abundance. Okay. Napaka-direct na message para sa Scorpio. Magkakaroon ka ng clarity kung ano talaga yung gusto mo. At yung gagawin mo, yun talaga yung malapit sa puso mo. At magbibigay sa'yo ng saya. Wow. Pwedeng alam mo, kung business to, pwedeng magdala agad sa'yo to ng ano. Tingnan mo, nasa bottom. Celebration. Pwedeng magbigay agad sa'yo to ng alam mo yung feeling na ang bilis ko kumita kung business to or pwede kasing creative endeavor na pagkakakitaan mo. Dito malaya ka may express kung ano yung totoong nararamdaman mo, yung passion mo. Kung ano ka. Kung ano man yung naiisip mo or mapipili mo. Tsaka parang tuloy-tuloy yung momentum mo dito, Scorpio, kapag sinimulan mo to. Ang lakas na energy mo ngayon Scorpio. Maganda to kasi i-materialize mo kung ano yung sinasabi ng intuition mo. Normally kasi, yun yung nagbibigay ng ano sa atin, ng material success. Ayan, kapag sinunod mo yun, yung sinasabi ng intuition mo. Okay, Scorpio, kung kailangan mo ng private reading, i-message mo lang ako and isi-send ko sa'yo lahat ng detalye na kailangan mo. Thank you, Scorpio. Hello, Pisces. Kumusta kayo, mga Pisces? Ang mapipili kong card dito, i-interpret ko intuitively. Pero itong card talaga na to, meron silang quote na galing sa book. So, ipopost ko na lang yung quote na para dito sa card na yan. Inner child. So, ang energy mo ngayon ay i-express ang inner child mo. Or pwede rin nasa inner child healing ka. And possible din na ina-access mo talaga ngayon yung energy ng inner child mo. So, more on creativity ka this week. Creative ka, creative mind, playful. Energy para sa Pisces ngayong week na to. Nararamdaman ko dito sa dalawang cards na to, magiging masaya ka ngayong week na to. Oh, alam ko na. Dahil meron kang manifestation na darating sa'yo ngayong week na to. Meron kang wish na matutupad ngayong week na to. Or meron kang minamanifest kung hindi pa siya nagmamaterialize. Ngayong week na to, nare-recognize mo sa sarili mo yung pagiging creative mo. Nasisense ko yan dito sa Magician. Marami kang
naiisip gawin. And feeling mo din talaga kayang-kaya mong gawin ng mga to. Mataas yung energy mo, Pisces, ngayong week na to. Bottom of the deck, 4 of Wands. Nasisense ko dito home. So baka makaramdam ka na madali kang mapagod. Dahil alam mo yun, kapag hyper ka, mataas yung energy mo, ang dami-dami mong nagagawa. Ang dami mong gustong gawin. And minsan, kapag hindi natin nag-ground yan, na pupunta sa waste, yung energy, napapagod din tayo. Sinasabi dito, take time to rest. Isipin mo mabuti kung ano ba yung mga bagay na importanteng magawa mo ngayon. Dahil hindi naman lahat kailangan gawin mo na ng sabay-sabay. One at a time, naririnig ko para sa'yo, Pisces. Marami kang chores na dapat gawin. Kung may business ka, marami kang business na inaasikaso or maraming something dun sa business mo na kailangan mo asikasuhin. Meron ding iba sa inyo na nasisense ko to parang namumroblema pagdating sa finances. Yun yung focus. So, alam mo yung kapag lagi ka nag-iisip, napapagod ka rin doon. Kaya kailangan mo mag-rest, mag-detach muna. And, i-prioritize talaga yung self-care. Yun yung naririnig ko para sa Pisces ngayong week na to. Kapag meron ka ng enough na rest, meron ka ng enough na energy ulit para gawin yung mga dapat mong gawin. Gawan mo ng balance yung mga ginagawa mo at yung rest para hindi ka madidrain ngayong week na to, lalo na Christmas season, maraming events. Kung kailangan mo ng private reading, Pisces, i-message mo lang ako and then isisend ko lahat ng details na kailangan mo. Thank you very much, Pisces.